Mga kapatid, ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, dapat na nating ituring na global threat sa kalakalan ng increasing aggression ng China sa bansa. Pero mga kapatid, ang sabi ng China, scripted daw ang ginagawa ng pagkilos ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Scripted daw tayo mga tol, at ang gumawa ng script na yan mga kapatid, yung ibang bansa na kalaban nila. Ano masasabi nyo tungkol sa bagay na yan? Well, etong balitang to mula to sa 24 oras sa GMA mga kapatid. Panoorin natin to at sabay-sabay nating bigyan ng reaksyon at komentaryo. Etong sinasabi ni Gibo Teodoro at ang sinasabi rin ng China na scripted daw mga tol yung ginagawang pagkilos ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. Tinatutsadahan ng China ang payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na banta sa ating seguridad ang mga agresibong hakbang ng China. Ang sabi ng China, wag dapat magpagamit ang Pilipinas. At ang mga nakikisawsaw raw na tila piyesa sa chess, maaring maetchepuera kalaunan. Sagot dyan ng DFA, walang koneksyon ng anumang tunggalian ng mga makapangyarihang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Pero nyo mga tolo, ang bintang ng China sa Pilipinas, yung ginagawa daw natin dito sa West Philippine Sea, yung ginagawa nating paggiit ng ating karapatan sa ating soberanya, ay tila baga para sa kanila hindi natin sariling kalooban. Ito ay inuutos lang sa atin at tayo'y tinuturuan lamang na parang mga mangmang ng ibang mga bansa na kalaban nila mga kapatid. Biruin mo yun mga kapatid. Kung hindi ba naman mapang-insulto ang sinasabi ng China, kailangan pa bang utusan ng Pilipinas na ipagtanggol yung sarili nila mismong interes? Yung sarili natin mismong interes? Kailangan pa ba tayong utusan ng ibang bansa? Ano namang mapapala natin sa kanila, di ba? Etong pinaglalaban nating West Philippine Sea, mga kapatid, para sa mga mangingisda, para sa mga Pilipino at para sa mga susunod na saling lahi ng Pilipinas. Kailangan pa ba tayong maging scripted o kailangan pa ba tayong utusan pa ng ibang lahi mga tol para lang ipagtanggol natin yung sarili nating soberanya? Ganon kababa ang pagtingin sa atin itong mga Tsekwa. Ngayong kita na kung paano ipinatutupad ng Trump administration ang America First foreign policy ng Amerika. May mga kaalyado itong nababahala. Pero sa forum ng Strat-Based Institute at Japan Foundation Manila, inihayag na magandang senyales daw na sa gitna ng pag-freeze ni US President Trump sa kanilang foreign aid, inexempt pa rin ang ilang bahagi ng kanilang military assistance sa Pilipinas. It means that there's a recognition within the US Department of State and Department of Defense that the military alliance and the US capacity building assistance to the Armed Forces of the Philippines is a critical national interest, one that can't wait for whatever process is ongoing right now to try to rationalize U.S. foreign assistance. Pero di kampante ang ilan pang eksperto, lalo't kilala daw na transactional leader itong si Trump. Bukod sa banggaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, may tensyon din sa pagitan ng kapitbahay nating Taiwan at China. What if the United States signaled to its allies in Japan, South Korea, and Philippines that it is now their responsibility to handle regional security on their own? Once that the deal is made, and that's now your turn to take rest of responsibility, and that could be also mentioned to Taiwan. Kaya kinikilala ng Armed Forces of the Philippines na dapat dumating ang panahon na kaya na ng Pilipinas depensahan ang sarili nito. Yun nga diba? Kailangan talagang dumating ang panahon mga tol na kayang-kaya na ng Pilipinas na depensahan yung sarili natin nang hindi umaasa sa tulong ng ibang bansa mga tol. Bakit? Kasi ang ipinaglalaban naman natin mga tol, hindi naman soberanya ng ibang bansa, soberanya natin 'Di ba? Karapatan natin yung sarili nating ipinaglalaban dito. So kailangan talaga dumating yung panahon na meron na tayong sapat na kakayanan para maipagtanggol natin yung sarili natin. Pero ito kasi problema ng Pilipinas, korupsyon.
Diba? Yun ang humihila sa atin pababa kasi nga may mga tao na imbis na ikagiginhawa ng Pilipinas, mga tol, ang inuuna nilang pagginhawain yung bulsa nila. Yun ang problema rito sa atin. At the end of the day, no, we should be able to independently be able to defend our sovereignty. Ang Japan isinusulong sa Amerika na ituloy ang defense at military cooperation nito sa Pilipinas. Having recognized this landscape surrounding the Japan-Philippines-US partnership, it is crucial that we approach the future with foresight and collaboration. Hinihinga namin ng tugon ang US Embassy. Sa isang interview naman, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hahadlangan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang balak ng China na magtakda ng air defense zone o limitahan ang freedom of flight sa South China Sea. Aniya, pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas ang increasing aggression ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo at dapat ituring na global threat lalo na sa kalakalan. Tugon dito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ito sabi nito ni Wang Yi, mga tol. Tignan mo kung gaano kababa ang pagtingin nila sa atin, ha. For every move on the sea by the Philippines, no, sa bawat daw galaw natin dito sa karagatan, sa West Philippine Sea, there are a screenplay written by external forces. Kumbaga may nagdadirect sa atin, mga tol. Wala tayong sariling mga kaisipan. Wala tayong sariling kusa, mga tol, no? Lahat ng galaw natin, halimbawa na lang pagharang sa mga China Coast Guard na pumapasok sa Zambales, pumapasok malapit sa Pangasinan, lahat 'yun ay utos o inuutos lang sa atin ng external forces. Hindi tayo kikilos mag-isa. Ganon kababa tingin nitong mamang to sa atin. The show is live streamed by Western media. Yun na. Tinuring niya na, mga kapatid, no? The show is live streamed by Western media. And the plot is invariably to smear China. Kumbaga ginagamit lang ang Pilipinas, mga tol, nitong Western country, mga tol. Scripted ang mga pagkilos ng Pilipinas sa karagatan. So parang ang sinasabi niya, no, scripted, hindi makatotohanan na ang gusto ng Pilipinas is makuha yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Walang katotohanan yun, scripted. No, ibig sabihin wala sa puso natin ipagtanggol itong West Philippine Sea. Ginagawa lang natin to kasi inuutos ng mga external forces na sinasabi ni Wang Yi. My goodness, ganun nila tayo maliitin. Na isinulat ito ng external forces, pinalalabas ng Western media, at lahat ng ito naglalayon umanong ipahiya ang China. Dagdag ni Yi, ang anumang panghihimasok at panguudyok ay magbabackfire at lahat daw ng ibang nakikisawsaw at tila piyesa sa larong chess ay mawawala. Biruin mo, mga tol, noon pa man, no, 2012, actually noon pa man, panahon pa nga lang ni ERAP, 1999, mga tol, di ba? Isinadsad na natin dyan yung BRP Sierra Madre para lang tumugon doon sa patuloy na pag-increase ng puwersa ng China dyan. Tapos 2012, nagkaroon ng standoff dyan sa may Bajo de Masinloc, napaatras tayo doon. Ang Pilipinas, nagsampa na ng kaso dito sa Court of Arbitration, mga tol, Permanent Court of Arbitration, nanalo na tayo dyan. Magpahanggang ngayon, ipinaglalaban natin. 9 years ago na nakakaraan, no? 9 years na, pinaglalaban pa rin natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Nakikiusap pa rin tayo sa kanila sa pamamagitan ng diplomasya na wag na nilang harasin yung ating mga barko, hayaan na nilang mangisda yung ating mga mangingisda. So lahat ng mga yon, para kay Wang Yi, mga tol, lahat ng yon na scripted lang, no? Para lang daw ipahiya ang China. My goodness, sila nagpapahiya sa sarili nila. Ang pahayag ni Yi, sinagot ni DFA Secretary Enrique Manalo. It's being cast in the light of a strategic rivalry among the big powers when actually the issue is really an issue of Philippine interests. And, tama, di ba? Philippine interest talaga to. Wala tayong pakialam sa awayan nila. Magkaaway ang Amerika at saka sa China, trade war, tariff war nila. Wala tayong pakialam doon, mga tol. Kasi apektado nga tayo mismo doon sa ginagawang tariff war nila, di ba? Apektado nga tayo Ngayon, dito sa usapang West Philippine Sea, walang kinalaman din dito ibang bansa. Interest ng China, interest ng Pilipinas yung pinaglalaban natin dito.
It's how it affects the Philippines. There's no connection to any kind of strategic rivalry among the big powers. Grabe, no? Ganong katindi, mga kapatid. Ang lumalabas, wala tayong sariling kaisipan. Ganon namang tingin sa atin itong mga Chekwa na to. Ikaw, ano masasabi mo dito sa sinabi ng China na scripted lang daw ang ginagawa ng Pilipinas na pagkilos dito sa West Philippine Sea? At ito ay screenplay na inuutos o dinadirect ng Western country at ipinapalabas sa Western media para ipahiya lang daw ang China. My goodness, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.